Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Muli, ang pagbati sa mga kapatiran dito sa Holy Christ Church Morning Devotion. We are online, live. Good morning po sa mga manunood sa online at nanonood ngayon. Salamat po muli sa Panginoon sa presensya ng bawat isa sa pag-akay niya. Busy man ang lahat. Yasumi po dito, holiday po dito sa Japan. At talagang andun yung pagpapahinga. Pero salamat sa Diyos. Andito tayo, mga taga-Japan. Hindi alintana ang antok, pagod, sa pagka-busy, holiday ngayon. Kaya salamat po sa pagtugon natin sa araw na ito at sa ating mga kapatiran na narito. Good afternoon po sa mga taga-Amerika, kay Sis Mary Grace, kay Mimi G, at sa Canada, sa Hong Kong, kay Sis Eva, sa Hong Kong, kay Jacqueline, sa iba pa pong kapatiran na kung saan naroon ang ating mga kapatiran at kung saan nakarating po itong ating live sa pag-share po natin. God bless po sa mga manunood at sa bawat isa na narito. Babatiin ko po ang bawat isa. Pastora Jolie po, good morning po dyan sa Pinas. Salamat po sa Amy Rose, good morning po. Brother Paz, salamat po muli. Pagka-busy ng ating kapatid kahapon, andito siya ngayon. Salamat po sa presensya at pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Sige po, pwede pong ka-lead ng prayer si Mimi Rose. Andito si Mimi Rose. Mimi Rose, onegaishimasu po. Salamat. Amen. Praise God. Sige, pangusap po po sa buhay ng bawat isa, O Lord. Pakalinisin niyo po, Lord, ang puso ng bawat isa, O Lord, at maging karapat-dapat po kami sa iyong harapan, O Lord. At dalangin po namin, Panginoon, ang patawaran sa mga kasalanan na nagawa po namin, O Lord, na sila na, Lord, maging malinis po kami, Panginoon, sa iyong harapan, Lord. At ganoon din po, Lord, sa mga kapatiran po namin na mag-join pa lamang, Lord, na i-convict niyo po, Lord, mangusap po kayo sa buhay ng bawat isa, O Lord, na makadalo po sila, Panginoon, at makasama po namin sila sa pagsamba, Panginoon, sa pakikinig ng mga salita mo, Lord. At dalangin din po namin, Lord, at sino man ang gagamitin mo ngayong umaga, Lord, na Labor. Thank you po sa panalangin at tunay nga ang Diyos ang kikilos sa araw na ito. Amen. Sige po, dako na po tayo sa pinakapuso ng gawain, ang salita ng Diyos. Pastora Jolie, onegaishimasu po. Praise God, isa pong pinagpalang umaga sa buhay po ng bawat isa. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na to upang patuloy na pagbulayan po natin ang salita ng Panginoon. Salamat po. Sige po, tayo na po idarako dito. Isa ang makikipaglaban para sa inyo. Kailangan ay manatiling tahimik lamang. Ang kahulugan at interpretasyon ay pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon Diyos sapagkat sinabi ng Panginoon na ako ang makikipaglaban sa inyo. At sabi niya, nandun yung inahanap sa atin ng Panginoon, yung basta umasa ka lang sa Kanya ng kahinaan o kawalan ng pag-asa. Kailangan lamang nilang magtiwala at manalig sa Diyos. Kapayapaan sa harap ng panganib. Sinasabi ng talatang ito, hindi kailangan ng mga Israelita na gumawa ng anuman upang iligtas ang kanilang sarili. Ang Diyos ang gagawa ng paraan at manatiling tahimik ay maaaring mahulugan ng pagpapakita ng kapayapaan. Walang pag-aalam kung paano sila sinamahan ng Panginoon. Kaya doon talagang ipinakita ng Panginoon na ako ang makikipaglaban sa inyo. Wala kayong ibang gagawin, kundi ang Diyos lang ang patuloy na gagawa. At dapat mayroon mga instruction na ibinigay ang Diyos sa kanila, na kailangan nilang dapat gawin, Pero yun nga po, lahat ng mga nangyari sa sitwasyon na to, ang Panginoong Diyos ang patuloy na kumilos, ang kanyang kapangyarihan ang patuloy na gumawa sa buhay. Ito pinatunayan ng Panginoon ang pagmamahal niya sa bayang pinili niya, na kung saan talagang sa kabila ng kanilang
mga katigasan ng ulo, katigasan ng kanilang puso, no po. Pero nangingibabaw pa rin yung pagmamahal ng Diyos sa kanila, yung malasakit ng Diyos sa kanila, yung habag ng Diyos sa kanila, no po. Kaya nakita rin naman natin, no po, na kung saan na sa kanilang paglalakbay, sinamahan sila ng Panginoon, no po. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ganun talaga yung pag-ibig na nila yung nakatawid, sila yung nasa lugar na ligtas na sila, no po. Patuloy na sinamahan sila ng Panginoon. At makita rin natin yung mga bagay na imposible sa tao, talagang sa Diyos, walang imposible. No po. Makikita rin natin ng tao, na po, wag mo nang ipagiganti yung sarili mo. Si Lord ang gaganti, na po. Pero yun, ganoon, na po, sa mga sitwasyon na kinaharap mo. Ang Panginoon, no po, ay talong nagpapakilala sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita ngayon na laging nilalagay sa ating mga puso. No po, kaya huwag nating kalimutan yung mga pangako ng Lord. No po, sabi nga, ang Panginoon Diyos hindi niya tayo pipiguin. No po, kaya yun, kahit na konti lang po ang share ko sa inyo, pasensya na po, may konting limit na oras lang, pero patuloy tayong pinapaalalahanan ng Diyos. No po, napaalalanan tayo ng Diyos ngayong umagang ito po, sa buong araw ng buhay mo, kasama mo si Lord. Hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. At ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi nagbabago. Sabi nga, ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. Na po, ang kanyang mga pangako ay kanyang tinutupad. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po. Thank you for charging me. Reminder, alala lang yung salita na inilalagay mo sa aming puso at isipan ngayong umagang ito, na kung saan, Lord, kung paano mo iniligtas, tinulungan ng bayang pinili mo, Lord. Kung paano mo sila itinawid, Lord. Paano mo sila iniligtas, kung paano mo sila pinalaya, Lord. Ano man din yung sitwasyon namin ngayon, Panginoon, kaya mo kaming palayan. Kaya mo kaming tulungan, at kaya mo kaming itawid, kaya mo kaming iligtas, Lord. Sapagkat ang aming Diyos, Lord, na makapangyarihan sa lahat, siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka nagbabago. Nananatili ka sa amin, Lord God. Nananatili yung pag-ibig mo, yung awat mo, yung pagmamalasakit mo sa buhay po ng bawat isa. Kaya salamat, Lord, sa pagkakataon na ito, na patuloy mo kami pinapahalalahanan. Lord, tunay niyang napakadakila ng iyong pag-ibig. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mong gawin ang lahat, Lord. Kaya patuloy kami magtitiwala sa iyo, Panginoon. May kapanatagan kami, may kapayapaan kami, sapagkat, Lord, sa bawat oras ng aming buhay, Lord, sinasamahan mo kami. Lord, purihin ka. Lahat ng papuri, parangal ay nararapat lang para sa iyo. Lahat ng pagsamba ay nararapat lang para sa iyo ngayong umaga nito. Lord, minsan pa, dahil sa iyo lamang ang dakilang karangalan. Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Sige, mauna ka po, Ate Lily. Amen. Praise God. Salamat po, Pastor Jody, sa napakagandang mensahe ngayon. Ano po, at tunay nga ang Diyos ang tutulong sa atin, sa ating mga pagsubok. Ano po, lahat tayo, dumadaan tayong mga pinalaya ng Diyos at pinakita niya yung kapangyarihan niya ng pag-ibig niya sa buhay natin. Ano po, naranasan din natin ito. At ganun din po sa iginahagi ngayon ni Pastor Jody. Ang mga Israelita, talaga pong sila yung pinili ng Panginoon. Ano po, kaya nga po iniligtas sila ng Panginoon sa nagbigay sila ng leader. Ano po, Moises, para madala sila sa promised land. Pero sabi nga ni God, kaya may dahan na pagsubukan po. At tulad po sa atin, tayong mga pinalaya, tayong mga pinili ng Diyos, at tayo din po ay may pag-asa na po. The covenant of God from Abraham, tayo din po ay kasama doon. Kaya, tayong mga pinalaya, dadaan po tayo sa mga persecution, katulad po ng naranasan ni Jesus. At kapag tayo nakipag-isa kay Jesus Christ, kasama tayo doon. Magtakangarap po tayo kapag hindi tayo dumadaan sa mga persecution. At nabanggit po ito ni Pastor Ramel, ang persecution ay gawa ng kaaway. Ano po? At ngayon po sa sinabi ni Pastor Jolie, isinasabi po ni Pastor Jolie, in-encourage po na tayo
na sabi ni God, your battle is not yours, it's mine. Kaya ipagkatiwala po natin daw ang pagsubok natin sa Panginoon. Hindi natin kaya. Kaya katulad ng mga Israelita, ano pong ginawa nila? Kasi ang kaaway po, aagawin niya. Kaya nga po kahapon sabi, stand firm. Kapag dumaan tayo sa pagsubok, ito po ang paalala ni Pastor, ng Panginoon sa pamamagitan po ni Pastor Jolie na sana sabi ngayon, magtiwala ka sa akin. Ipagkatiwala mo sa akin. Hindi mo kaya, anak. Ito ba? Ang pangako sa atin ng Panginoon ay buhay na masaya, buhay na mapayapa, buhay na punong-puno ng pag-asa, at buhay, higit sa lahat po, ang buhay na walang hanggan. Titingnan po natin yung pagtitiis, may kaakib, ang ating pananampalataya na may kaakibat ng pagtitiis at pagsusumikap na makamtan natin yung kung ano yung pinangako ng Panginoon. Ay, mahirap may dinaraan sa atin, hindi mo persecution, struggle, hardship, at napakasakit sa persecution po, ano po yung nararanasan natin? Maaaring nasasaktan tayo, nandito. Kasi nga, pag nagpapahig tayo sa salita ng Diyos, pwede tayong ma-reject. I-reject tayo ng tao. At ano pong mararamdaman natin sa rejection? Nasasaktan tayo dito ba? Ano po ang nararanasan natin kapag nape-persecute tayo? Maaring manghina tayo sa pananampalataya. Yung po kaya nga, si Pastor Jolie, ini-encourage tayo at ang mga kapatiran na nauna na po, na nagpahayag na about this persecution, na magpakatatag po tayo. Stand firm in our faith. Dahil ang tingnan po natin, yung paghihirap ni Kristo, para sa kaligtasan natin, ganun din po ang hangarin natin. Para sa kaligtasan ng kapatid ko na nagpe-persecute sa akin, ipapakita ko si Kristo sa buhay ko, uunawain ko siya. At ipapanalangin ko siya. Yun po yung magagawa natin para yung righteousness, lagi ko sinasabi, isa po ito sa unang-unang araw po na persecution, ng topic ng persecution, na binigay sa 5 topic na binigay ni Pastor Ramil Rayos. Ang crown of righteousness. Kapag tayo po ay namuhay sa righteousness ni God, yayakapin natin yun. Magkakaroon ng glory sa Panginoon po. At doon po sa nagpe-persecute sa atin, makikita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kung paano natin sila uunawain. The way na talagang andun yung respond natin na uunawain yung humble heart at nagpapasakot tayo sa Panginoon. Humbleness po ang po. Dapat may humbleness tayo sa Panginoon. Lord, hindi ko ito kaya. Sasaktan ako sa ginagawa nila sa akin. Pero the only respond in this situation, yung pong pagtugon sa righteousness ni God po. Humbleness po talaga. Ibaba natin yung pride natin at lagyan natin sa puso natin na ang purpose ni God is to madala natin siya, to reach them sa paanan ng Diyos. Kaya andun yung pagpapakumbaba natin, pagpasusumi, perseverance, yung nagpapatuloy, yung consistency at commitment sa ating pinako na God, susunod ako sa kalooban mo. Ngunit, nagpapakumbaba, hindi ko ito kaya sa sarili kong battle. Ikaw ang pikilos. Kaya nga sabi ni God, your battle is not yours, it's mine. Sa akin yan. Kaya, anak, magtiwala ka sa akin. Salamat po, Pastor Jolie, sa napakagandang mensahe sa encouragement po na ipinapaalala ng Diyos ngayon na ipagkatiwala namin sa Panginoon ang lahat ng pagdadaanan namin, persecution, ano man ito, battle at hardship sa buhay namin. Dahil ang Diyos ang magpapatagumpay sa lahat ng ito at magbibigay ng kalakasan sa ating mga pinili ng Diyos. Stand here in our faith. Dahil si God is, God is faithful. God is, makapangyarihan ang Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pabaya. Pag pangako ng Diyos, hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailangan. Amen. Praise God. Salamat po sa Diyos. Amen, amen, hallelujah. Lahat po talaga ng kapurihan sa Panginoon. Maraming salamat, Pastora Jolie, sa iyo pong pagbahagi at unang-una na sa Panginoon. Dahil inalaw niya, nilagay niya sa puso ninyo ang magpaunlak sa amin. Samahan kami at magbahagi ng inyong pananampalataya sa amin. Sharing your faith
to us. Maraming salamat po. To God be the glory. At alam niyo po, natuwa ako kasi ang na-share niya dito talaga na nakita ko na is God really loves us. Talagang mahal tayo ng Diyos na ang kanyang mga pangako ay kanyang tutuparin at kanya tayo talagang ililigtas. Ano po? Sabi po dito, the Lord shall fight for you. Amen po. Bakit kaya sinasabi ng Panginoon ito? What is the situation here? Abay, ang mga tao po kasi nagpapanik, nag-aalala, ano po, natatakot. Why? Because pinalaya na sila nila ng Pero. Hiyato, nakalaya na kami. Nandun na po sila, no? Nakaalis na. Bakit? Andyan pa rin yung mga umuusig sa kanila. Why? Sudden change of mind. Why running after us? Ngayong nandito na kami. Di sana, nung nandun pa lang kami, hindi mo na kami pinayagan. Nagpatuloy na lang kaming slave, di po ba? Ngayon, kung kailan pinalaya mo na kami, you're running after us, and now you're trying to kill all of us. Di syempre, nagpapanik sila. Anong gagawin namin? Di po ba? So, ano ang sinabi sa kanila ng Panginoon? The Lord shall fight for you. Huwag kayong mag-alala. Ang Diyos ang bahala sa inyo. Siya ang makikipaglaban, mag-overcome, siya po ang magliligtas sa atin. Ano po ang dapat nating gawin? Anong sabi niya dito? And you shall hold your peace. Kasi minsan alam na naman natin yan God is solution, manalangin tayo sa Panginoon dahil siya ang sasagot, siya ang una nating tawagan sa pinansyal, sa relasyon. Sabi nga ni Pastora, kung nasaktan ka man, huwag mo nang gantihan, bahala na ang Diyos. Di po ba? Siya na talaga ang sasagot sa'yo. Kahit minsan alam na natin, but still, we do our part. Hindi natin mapigilan. Nakakapagsalita tayo, nakikwento natin. Hindi talaga natin mapigilan. But how? How can we hold our peace? Paano ba tayo magiging kalmado sa sitwasyon na bukas na ang putulan? Wala pa akong pambayad. Maputulan na kami ng gas, wag lang yung cellphone ko. Di ba? Nasa cellphone na ngayon ang buhay, Kaya nang ipagpalit ng iba, wag lang yung cellphone. Ano po? Okay lang, wala kaming Netflix. Wag lang maputulan ng cellphone, di ba? Putulin na ang mga Disney yan. Disney Channel, Netflix, ano pa? Prime. Ang dami, lahat member, tapos walang pambayad sa sa kuryente. Ano po? Putulin na yung mga yan. Minsan, pasigit lang po, May napanood po ako na isang businessman, sabi niya, no, I don't have Netflix, I don't have Prime Video, and I don't have Disney Channel. But I have my business. Diba? Ibang pinagkakabisihan niya. Tayo, wag na po natin, iba-iba ng topic, Pero yun lang po. Amen. So, anong natin? How can we hold still? Paano po ba ang dapat nating gawin? Mag-pray tayo kaysa tayo mag-alala. Kapag nag-umpisa ka ng magalit, mag-pray ka na. Nag-uumpisa pa lang, mag-pray ka na. God, alisin mo itong nararamdaman ko. I hate this. I don't want to be involved. Ayoko maging alipin ng galit na ito. Dahil pag naging alipin ako, yes, alipin po ang tawag dyan. Dahil pag alipin ka ng galit, susunod-sunuran ka na sa emosyon mo. Susunod-sunuran ka na sa mga opinion ng iba. Because you're easily steered kapag galit ka. Uy, sabi daw ni ganito, ano? Siya? Ano? Sinabi niya yon? Ano? Ginawa niya yon? O kaya naman, kailan? Diba? Saan? Saan tayo magtutuusan ng tatagpuin? Ang bilis na nating kapag driven na tayo ng emotion natin. So, nag-uumpisa pa lang, do not let it start. Spark pa lang, putulin na natin. Let's pray. Hayaan na natin na ang Diyos ang kumilos. Allow God to overcome our fears, our hatred. Hatred na talaga, hindi lang galit, Furious ka na, Umpisa pa lang, putulin na natin. Para maging totoo, ipaubayan na natin yung salitang God will fight for you. Kasi kinukuha natin yung battle, Kinukuha natin yung fear. Kinukuha natin lahat. Tayo na naman ang responsible. Akala ko ba si God ang Lord? Tayo na naman ang nagiging Lord. Hindi po ba? So how can we hold our peace? Pray.
Pray over situations to change. Pray that God may overtake. Pray that God ang mag-lead. Hindi tayo. Hindi yung kaalaman natin, hindi yung emosyon natin. Hindi po talaga tayo. Dahil kapag tayong nauna, we're already fighting for ourselves. And si God, cheering na lang. Nanunood na lang. Ano po? Buti na lang si God kahit nanunood, kumikilos lahat na, no? According to His plan. Because it will always comes back to His original plan. Pero pag tayo nakikialam, nagpo-procrastinate, ano po? Nadidelay. Tayo na mismo ang dahilan. Amen? God knows everything, so mag-ipagkatiwala natin sa Kanya. Ano pa po? Katulad ng mga ginagawa ng ating mga apostol, tingnan natin kung ano mga ginawa nila during their trials, hardships, sufferings, persecution. Anong ginagawa nila? Bakit nasira, naputol, nabugsan ang kadena, ang preso? What were they doing? Worship. Amen. Worship over worry. Huwag na po tayo mag-alala na alam ko ay natural at napaka-human natin kapag dating sa pag-alala. Malaman mo pa lang ang baba ng grades ng anak mo. Paano ka papasa, anak? Magka-college ka. Buti na lang may NCEE pa, ba? Kasi noon ang NCEE, kapag naka-70 ka, yung kursong gusto ko, hindi na ako papasa. Ano po? Wala na. 70 ka. Fail ka na kaagad. Doon pa lang, bagsak na ang pangarap mo kasi hindi ka na pwede. Gusto ko nung tourism. Hindi po ba? Ilan ba ang NCEE result ko noon? Hindi po ba? Iaawasero mo na, ibabagay mo na yung dream mo dun sa NCEE result mo. Buti na lang kung wala na yan ngayon, salamat sa Diyos. Kasi nung time na yun, hindi ka lang naman nag-aral eh. Pero you have that kind of ability. Kaya lang, nung mga high school days natin, naglakwat siya tayo na naglakwat siya. Hindi natin yung priority. Pero ang calling mo talaga, to be a traveler. Kaso, hindi ka naging traveler. Ayan. Kahit hindi ka traveler yung career mo, traveler ka naman ni God ngayon. Because God will still use you. The world will deny you, but God will use you. Kaya ngayon, andito po tayo, yung mga nasa iba-ibang bansa, kasi gagamitin ka ng Panginoon doon. Gagawin kang missionary. Amen? So, worship over worry. Ano man ang mga nararanasan natin, pray. After mo mag-pray, mag-worship ka. Kung hindi ka nga minsan makapag-pray, mag-worship ka muna. Kasi kapag nag-worship ka na, nakakalma ka na eh. Nararamdaman mo na yung peace. And then, now you can pray. Hindi naman po sinabing, hindi, una daw ang prayer eh. Hindi naman po ganon, ano. Minsan nga, nagising ka na madaling araw. God, talk to me. I want to pray. Alam ko, ginising mo na ako ng madaling araw. 3 o'clock for a reason. You want to talk to me or you want me to pray. Pero hindi ko alam, God. Bigat ng puso ko, bigat ng isipan ko. Hindi ko alam sasabihin ko. How can I put into words what I'm feeling right now? I'm so burdened. Diba? I'm so caught up with this situation. Hindi ako makapag-isip. Di po ba? Mga tama mawaranay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. And then worship. Remain as is. And allow the words, the lyrics. Di ba? Kasi kaya nga wag kang makinig sa mga lyrics ng mga kamundo po kapag ikaw ay nalulungkot, nababagabag dahil lalong lalim yung sakit. Lalo kang iiyak, lalo kang malulungkot. Pero kapag worship songs ang pinakinggan mo, may kapayapaan, may pag-asa, nanganganak po ito ng kapayapaan. Kaya, nakakapag-isip ka ng tama. Talagang sigad lang, wala nang iba. Pero kapag ang pinakinggan mo po iba, talagang yung taong yon, yung animal na yon, nai-stir lalo yung galit mo, yung lungkot mo. Kaya yung unan na lang hahawakan mo, doon ka na nasisigaw, no? Para lang wag marinig ng iba. Amen? Ano pa? Ano pa po ba ang dapat nating gawin? How can we hold our peace? Trust in the Lord. Instead of keep on murmuring, reklamo ng reklamo, kwento dito, kwento doon, tawag dito, tawag doon. Search ng search sa internet, ano ba talaga ang kagalingan sa sakit ko? Ano ba talaga ang solusyon dito? Mapa-herbal, ginawa mo ng lahat. Ang dami mong sinabi, pero nakalimutan nating magtiwala sa Panginoon. Although we knew, naganap nga yan sa Exodus, di ba? Na
Just look up the pole. Tumingin ka lang, gagaling ka. Ikaw na natuklaw ng ahas. Ano po? Natuklaw ka ng ahas, natraidor ka. Nasaktan ka, nadaya ka. Iniwan ka man. Tininaidor ka ng kaibigan mo, iniwan ka man. Pumunta sa kapitbahay. Yung kapitbahay mo. Best friend mo pa. 'Di ba? Masakit 'yun. Akala ko tulay ka lang, ngayon tumawid na, 'di ba? Dumaan nang, akala ko tulay ka lang, ikaw yung nagko-connect sa amin, yung pala ikaw yung daan para tumawid siya. 'Di po ba? So it hurts. Pero anong dapat mong gawin? Huwag mo nang ikwento sa buong bayan nyo. Magtiwala ka sa Panginoon. Kung para sa'yo yan, ibabalik yan sa'yo ng Panginoon. Maniniwala siya, makikita niya na mali palang nakikikain sa iba. Ano po? Mali pala na maghanap ako ng kaligayahan sa iba. Sa Diyos lang pala ako dapat. Kung pinag-pray ko ba yung asawa ko, di nagbago yan, di masaya pa kami ng pamilya namin. Pati yung mga anak ko, ngayon hindi nagdurusa. Di po ba? Kaso, ang tanong, pinag-pray mo ba? Hindi. Anong ginawa mo? Puro reklamo. Yung asawa ko, hindi marunong maglinis ng bahay, hindi masarap magluto, hindi puro reklamo, ano po? Kung tinuruan mo din, sabay kayo nagluto, alam mo siguro paglagay ng asin, katulad. Tapos may paraan ka, no? May J2, may paraan ng pagturo. Kaysa sasabihin mo na, laging maalat ang luto, sabihin mo, alam mo, may napanood ako. Ganyan daw, pinch of salt, tapos igaganyan mo sa ibabaw, di ba? Wow, parang ang ganda. Ala Italian cooking pa. O di nag-enjoy na kayo, di ba? You have your moment while cooking, hindi ka pa basta na nagrereklamo. Di po ba? So there's a way, there's a language of love. Pero pa yung nag-give up ka na, puro ka lang reklamo, hindi ka nag-trust sa Panginoon, hindi ka nanalangin, talagang ang kalalabasan yan, panalo ang kaaway. Ano po ba ang mga Red Sea sa buhay natin ngayon na dapat nating tawirin? Wag po yung tulay ng kapitbahay, ha? Wag yung tulay ng kaibigan. Kung hindi po, ano po ba ang tulay na dapat nating gamitin? Kung sa kanila po, ano ang sinabi ng Diyos? Hold still. Be still, for I am your God. Amen? The Lord will fight for you. You just hold your peace. Ano po bang klase ng kapayapaan ang gusto mo? Ipanalangin mo yan, mag-worship ka, and trust in the Lord. Hayaan niyo po na ang Diyos ang mag-lead. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos will protect us. God's love will protect us. Siya po ang nakakaalam ng lahat. Ang ganda po ng ipinokos ni Pastora, o ako lang ako ang nakapansin dahil yun yata yung kailangan ko. The love of God. Amen. The faith-building love, the protective love of God, the patient love of God, the covenant love of God. Totoo po siya sa kanyang pangako. His love can protect me. His love can build my faith. His love can make me patient. And His love can make His covenant true to myself. Kaya maraming salamat po sa pagbahagi, Pastora, and it really instruct me about His protective love and His faith-building love and His patient love and His covenant love for me. Maraming salamat dahil hindi po yan gagawin ng Panginoon sa atin, sa akin, kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, ano man yung mga Red Sea na hinaharap natin sa ating buhay, kung hindi tayo mahal ng Diyos. No one will give his time out of love, di ba? To a friend. Kung hindi mo mahal yan, hindi mo bibigyan ng panahon yan. Kung hindi mo mahal yan, hindi mo pakikinggan yan. Kung hindi mo mahal yan, hindi mo ipakikipaglaban yan. Kaya maraming salamat. Ang bottom line pa rin talaga ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa iyong ibinahagi sa pamamagitan ni Pastora Jolie. I know she has a limited time, but she gave her time for us because
She loves you, oh God. She wants to please you. She wants to be a channel of your love, channel of your blessings, a channel of God ng faith, building love, oh God, na binahagi niya sa amin ngayon. Sabi nga niya, short but sweet, but of course, iba kang mangusap sa bawat isa sa amin. Your Rema talks to us in different ways. That's how powerful your word is. Iba kang mangusap sa akin, iba kang mangusap sa iba, but it really feeds what we really need kung saan kami nagugutom. Tunay nga po na ang pag-ibig mo, love conquers all. Love heals, love binds. Tunay nga po, Panginoon, na natututo kami magtiwala anuman ang aming hinaharap. Anuman ang mga Red Sea ng aming mga buhay na dapat naming tawirin, kung saan dapat kami maging mahina, na ikaw ang mag-protect sa amin, na kung saan kami nanlulumo, pero kaya mo kaming palakasin ang aming pananampalataya, na kahit wala na, Panginoon, we don't have words, we don't have anything to do anymore. Hindi na kami makapag-isip, wala na kami magawa. But you have that word, worship. Worship is the best thing to do. We just need to be still, at peace, in trusting you, that you are the one that will answer all our needs. Your love really conquers all. Tunay nga po na napupunan ng iyong pag-ibig ang lahat ng pangangailangan namin. Faith man ito, kakulangan man, Panginoon, kahit na anong kakulangan sa lahat ng area ng buhay namin, mapakulang man sa pag-ibig ng asawa, pangunawa, atensyon, paggalang, respeto ng mga anak, panahon, lumaki na sila, wala na sa tabi ko, niha, niho, wala na. Hello, ma'am. Hi, ma'am. Wala na. At maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, ng mga kaibigan namin, kapatiran namin, para bang all against us. Pati ang mundo. The world says no to everything, oh God. Yung karir ko, yung plano ko, lahat, Panginoon. Wala na. The world says no to us. It's like a Red Sea. Paano kami tatawid dito, O Lord? Paano namin yung tatawiran? Both sides are trees in front of us. Dagat. Sa likod, armies of Pharaoh trying to get us, wants to kill us. Pero kayo, Panginoon, ang nag-iisang daan. Wala nang iba. Sa akala namin wala nang solusyon, akala namin kamatayan na lang. Don't lead us, O God. Ang mga kaibigan namin, kamag-anak namin, kapatiran namin, kakilala namin, kahit hindi nga namin kakilala na, dapat naming abutin, Panginoon. Because for them, there's no reason at all to live. It's over. At magpapakamatay na lang. Papasagasa sa tren, tatalon sa building, iinom ng lason. All ways how to end their life, O God. Pinag-aaralan pa nila, sinesearch pa nila sa internet, the easiest way because they don't want to feel the hurt, the pain. Pero ayaw na nila rin. Ayaw na nilang mabuhay. Tama na. Hanggang ba naman pagpapakamatay, may pain pa. Silly thinking. Pero it happens, O God. Kaya patawarin mo, Panginoon, ang aming mga mahinang pag-iisip, Panginoon, na hindi namin maabot, hindi namin magawang magtiwala sa iyo sa mga sitwasyon namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi man namin ito nararanasan, but there's a lot of people suffering right now who needs our prayer. Intercede for them, being with them, praying for them, O God, giving them a shoulder to cry on, and encouragement words, O God, na minsan kami mismo kailangan namin, but we need to deny ourselves for them, because they need more than we need you, O Lord. Pero pare-pareho lang po, iba-iba nga lang ng bigat, ng level ng pangangailangan namin, iba-ibang sitwasyon, but everyone needs you, Lord. No one here who doesn't need you. Lahat po kami, Panginoon. Kaya maraming salamat. Tunay nga po kami na-encourage that we need
to hold our peace. We need to be still because you are faithful to your promise, faithful to your word. You will fight for us. You will overcome everything for us. Maraming salamat. At tulungan niyo po kami na magawa lang namin ang part namin, O God. To seek and save the lost, to trust in you, to worship you, to pray. Lahat ng mga bagay na ito, kailangan lang po namin ipanalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa buhay ni Pastora Jolie, Panginoon, na ginamit mo. Sa buhay ni Ate Lily, na kahit anumang trouble, ngayon, kasama ko siya dito. Anuman, Panginoon, ang naging sitwasyon niya ngayong umaga, thank you so much dahil na-overcome niya. Sabi mo nga, you just need to fight. You just need to be still and you will fight for us. And you will give us peace, you will give us the solution. And now, kasama ko siya dito. May isa kaming wifi, may isa kaming source ng ng iisa lang ang mic namin, iisa lang ang ginagamit namin, Panginoon. Maraming salamat. Tunay nga po, miracle and your solutions always there. Hallelujah. Maraming salamat po. Hindi lamang dyan sa mga nararamdaman na sakit, hindi lang spiritual, physical ng aming mga kapatiran. God, bigay mo po sa kanilang kapayapaan, ang katatagan, Panginoon, sa kanilang mga puso at isipan. Make them feel that there is God who cares for them, who loves them, and can give the solution to any problems that they have. Katulad din po namin, nakilala ka na namin, but still we need you. We need your faith-building love, O God, your protective love, and your covenant love. Maraming salamat po. To God be all the glory. Samahan mo po ang bawat isa na ang salita mo ngayon ay tunay na kumilos at manghari sa buhay namin. Maraming salamat po sa iyong pag-iingat during this week of holiday, Panginoon, at during po sa pagtatrabaho, Panginoon, saan man magpunta ang aking mga kapatiran, ikaw po ang mag-guide sa kanila. Sabi nga nila, wherever you go, I will go. Amen po. Maraming salamat. To God be all the glory. We give back all the glory to you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Salamat po. Salamat po, Pastora Jolie. Mimi Rose. God bless din po. Salamat po. Kahit na limited yung time mo, talagang pinaunlakan nyo kami. Maraming salamat. To God be all the glory po. Ang Diyos pa ang magbalik sa inyo, Panginoon. Siksik, liglig at umaapaw. Amen and amen. Si Mimi Rose na laging caught by surprise to pray. Oh, ayan na. Ayan na si Pastora. Namimit. Wow! Alam niyo po, blessed na blessed ang inyong ilang-ilang. Champaka. Ay, hindi pa ilang-ilang. Champaka. Flower. Amen. Grabe, no, sa inyo. Ginagawa po ba yung perfume? Opo. Wow, ang galing. Nawa ay patuloy pa yung pamulaklaki ng Panginoon at maging source talaga ng inyong biyaya at maging sa iba rin. Everyday po siyang pinipitas. Ang galing. Wala siyang season na taglamig, tag-init, laging tagsibol. Opo. Ang galing. Blessing talaga ng Panginoon. Hallelujah. Thank you po. Thank you. Salamat po. God bless, Pastora. Salamat po. Ingat po kayo dyan sa bubong. God bless po. Maraming salamat. Ayan, Mimi Rose, maraming salamat sa tuwing papasok. Ayan, si Mimi Rose. Magpipray. Salamat po, Mimi Rose, no, sa panalangin. Nakalimutan ko pong magpasalamat. Salamat po ng marami. Ayan. Sis Janice, good morning. Thank you so much for joining. Ayan po, kung meron po kayong mga nais ibahagi at idagdag or testimonies to share, ano po, go ahead po kung paano kayo iniligtas ng Panginoon at tinawid ng Red Sea ninyo. Very much welcome po. We're so much encouraged po sa ano. Ayan, nawala yung ating Wala. Ito na pala. Dito kasi ako nakatingin sa ko. Wala. Ba? Amen. Ako, medyo mahina lang ako kasi
quiet hour pa until now. 7 pa pwede maglakas ng boses. No? Amen. Napakaganda. Testimony lang po, testimony. Yung pagkikilot ng Diyos. Amen. Nakaplano na noon pa eh. Nakaplano pa noon pa na pupunta nga dito, meet up. And then one time, tinanong ko ni Pastor Allen, saan ka ba tutuloy doon? Ang haba pa ng bakasyon mo from 11 to 15. So, saan ka tutuloy? Pero hindi ko alam yung sasagot ko kasi malayo ang meet up sa Tamarin. Dahil hindi ako bisadong pagsasakay-sakay eh. So, sabi ko, si Lord na po ang bahala. Si Lord na po ang bahala. Yun ang mag-uusap namin. Amen. And then one time, yes, Lord, ikaw pa mag-provide. Nag-pray lang po, no? Ikaw pa mag-provide ng tutuluyan, gano'n. Kung saan na tutuloy, basta ang importante po is makapag-pick up sa kapatiran. Alam niyo po, the following day, may nag-message. Saan ka ba tutuloy? Si Lord ang bahala kung saan ako tutuloy. Pwede naman yan. Kahit saan ko saan po pinakamalapit na kakilala natin, doon po ako makikiusap. Sabi niya, sige, since na doon kayo mag-meet up ng mga kapatiran, ng iba doon sa lugar na yun, ipoprovide na kita ng balik 5 days na tutuluyan mo. So yun, kaya ako nandito ngayon sa isang komportable, no, talaga hindi tayo pababayaan. The Lord will be the Father for us. Amen. Amen. Hallelujah. 5 days and 4 nights po, no, nakaranas tayo ng parang bakasyon, parang nasa bahay tayo sa atin. Wow. Parang nasa sarili bahay tayo, no? Para na rin akong umuwi na isip. Amen. Amen. Hindi ko, overwhelmed talaga ang kapangyarihan ng Diyos. Kagaya din sa akin ngayon, sinabi na sa Janet kanina, kapag ni Pastor Jolie dito kanina, pag may nagagalit sa'yo, kapag sinabihan ka ng hindi maganda, alam mo lang, tahimik ka lang, huwag ka nang gumanti. Kasi, ahaba. Kasi kapag kagaganti ka, yung sasabihin mo, may masasabi na naman siya, yung nag-persecute, yung mga nag-ano, no? May masasabi, hanggang sa nagagantihan kayo. Pero sabi nga, no? In the war of ego, or in the battle of pride, the loser, the one, hindi na sa pagbaba, siya yung nananalo. So, ganoon po. Kasi, di ba, itong wala na si Pastora, pero pasalamat tayo kay Pastora dahil sa napakagandang mensahe na kanyang pinahayag, no? Mensahe ng Diyos na pinahayag sa pamamagitan niya. Para sa kasi ito kasi, itong sinabi rito, para ba dinideclare ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, no? Ang kanyang ugali, God's character, and God's power, dito na declare, dito na demonstrate, no? Kasi, ang kasunod nito, tumawid na sila ng Red Sea. Sabi nga si Jen kanina, nasa harap ko, Red Sea. Nasa likod ko, takot. Andun yung army ng Egypt, no? Pero hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Kaya, makikita natin dito ang plano ng Diyos na pagtubos, ang kanyang paggabay. Lagi niya sinasabi yan, so today, sa Matthew, yung sinabi niya, I will be with you to the very ends of the world. Ibig sabihin, hindi talaga tayo pababayaan ng Diyos. No? Ito po isang parang tayo din yung mga Israelita. Naridim tayo mula sa Egypt. Ano ba yung Egypt natin? Let us think for a moment. Isipin natin ngayon, ano ba yung Egypt natin na iniligtas tayo ng Diyos? Minsan kasi, kapag tayo ay nalulungkot na, masasabi natin, buti pa noon, hindi ko nakilala ang Panginoon, ang saya-saya. Pero yung saya na yun, panandalian lang. Para bang gusto mong bumalik doon kasi meron ng mga pagsubok sa buhay, meron ng mga pagsubok, meron ng mga pagdidisiplina ang Diyos. Kaya minsan, iniisip natin, mas maganda pa doon sa Egypt ko dati, no? Pero ito po yung bahayag, mensahe ngayon. Yung Egypt natin, iniligtas tayo ng Panginoon doon, ililigtas na tayo doon. Kaya lang, ang kalaban kasi, so full time kasi na lilit lagi tayo, tingnan mo, di ba? Kapag ka umiinom ka noon, ang saya-saya mo, tingnan mo,
andun, i-impute sa atin yung mga panandaliang, panandaliang comfort natin noon eh. Pero may layunin kasi natin kung bakit tumadaan tayo ng Red Sea, kung bakit hinahabol tayo ng Egyptian army. It is to shape us, para maging matatag tayo. At wala tayong kailangan gawin, hindi na tayo makikipaglaban because God will do the battle for us. Siya nang bahala. Kasi meron siyang layunin sa buhay natin. No? Sabi nga you have guided them in your strength. No? Sabi ng Diyos lalabayan kayo. Ibig sabihin, ang Diyos hindi lamang siya nagpagligtas. Hindi lamang siya rescuer. No? He is a leader. Ilagay na tayo, ililig na tayo. Na kahit na nasa harap natin ay Red Sea. Napakahirap tawirin yan eh. Red Sea, sino ba mag-aakala matatawid ang Red Sea? Tayo din, may mga Red Sea din tayo eh. Kaya tayo nais bumalik na lang sa dati. Kasi, nasa harapan na natin ng Red Sea, kaya ko ba ito? Ilang beses sila sinubok, ilang beses sila inano ng Diyos eh. Niligtas ng Diyos eh. Sa wall ng Jericho, sa Red Sea. Ang dami, pero ang Diyos hindi tumitigil. Talaga, kasi kapag tayo ay dumako na sa Kanya, kapag tayo ay inilagay natin na pagtitiwala sa Kanya, hindi ka bibigoyin ng Diyos. Ano mang pader na yan, dudurugin niya ng Diyos. Ano mang dagat din na sa harapan, hahatiin niya ng Diyos. Ganun siya ka-powerful. So, ito po, dapat lang kasi magkaroon tayo ng mas malalim. Ito kasing pagdala sa atin ng Diyos kung saan tayo dinala. No? Sa Japan, sa Pilipinas, sa Amerika, or literal lang yan. Ang ibig sabihin talaga, ang Christian journey talaga ay mahirap. Marami kang pagdadaanan, mga pagsubok na kailangan mong pagtagumpayan. Pero huwag kang mag-alala kasi gaano man yung kalalim na problema na yan, kasama mo pati ang Diyos. Kung ang Red Sea na, kaya niyang biyakin, kaya niyang hatiin. Kung ang pader nga ng Jericho, kaya niyang durugin para lang magkaroon ng katuparan ang pangako niya sa buhay natin. Pero din, kaya niya rin hatiin ang Red Sea na hinaharap natin ngayon. Kaya niya rin ibain ang pader na nasa harapan natin upang magkaroon ng katuparan ng kanyang layunin sa buhay natin. Ganun tayong kamahal ng Diyos. Parang tayo din na iligtas na tayo sa ating Egypt, iligtas na tayo ng ating Panginoon. And then, kailangan papalik tayo sa dati nating no? Hindi kasi lagi ko sinasabi niya lagi ko sinasabi ni Buddy, no? You cannot be a wife of God and then ang business of the devil, no? Hindi pwedeng gano'n eh. Dapat, and then you cannot be neutral kasi hindi ka pwedeng maging neutral eh. Na andyan pa rin yung kasi kapag kaibigan ka pa ng kasalanan, ibig sabihin, hindi ka pa talaga na-reconcile kay God. Hindi ka pwedeng dalawang kaibigan din. Hindi ka pwedeng kaibigan mo si masama, tapos kaibigan mo rin si God. Hindi pwedeng gano'n eh. Kasi, yan kang sa jealous God. Sabi niya, ako lang. Gano'n eh. Para kayo, ang husband niya, gusto niyo mo, mayroon din yan. Di ba gusto niya? Ay, akin ka lang. Ako lang. Dapat. Gano'n din ang Diyos. Ano siya? Jealous God siya. Gusto niya. Siya lang talaga. So, yun lang po. Yan po ay mga plano ng Diyos sa pagligtas sa atin, no? Redemptive plan of God. Iniligtas niya ang Israelita mula sa mga kamay ng mga Egyptian kasi nakikita niya sa mga nauunang chapters niya. Sabi niya kay Moses, narinig ko ang pag-iiyak ng mga Israelita. Kaya pero hindi tayo narinig ng Diyos. Para bang halimbawa ko nga sabi na para bang narinig ko ang pag-iyak ni Aya, kaya tulungan mo siya, puntahan mo siya, katagpuin mo siya, imit mo siya. Ganon din tayo sa ating ibang mga kapatid. Ganon din tayo, narinig ng Diyos yung mga iniiyak natin, narinig ng Diyos ang paghihirap natin, ang pangangailangan din ng Panginoon, kaya nagpapadala siya ng mga tao. Ang importante po, no? Kailangan ready tayo magpagamit sa Diyos. Ready tayo maging Moses sa ating mga kapatid. Ready tayo maging Moses sa ating mga kaibigan. Na handang magpagamit at huwag magpatingan kasi makikita talaga ang stress. Siguro kung uso na ang stress noon, grabe siguro ang stress ni Moses. No? Kahit 40 years old na siya, siguro mukha kay 70. Pasaway ang Israelite. Ganun din yung ating magiging mga disciples natin, magiging mentee natin. Ganun din yan. Kaya kailangan talaga pasensya, pagkatsaga. Kasi reklamo doon, Israel, paano yung reklamo eh? Buti pa,
wala na ba kami mapaglilibingan doon sa Egypto? Kaya dinala mo kami rito para dito kami mamatay. Kaya sabi ko magsalita yung mga Egyptian, mga Israelita eh. No? Pero sabi ni Moises, huwag kayo mag-alala, iniligtas kayo ng Diyos. Ano? Mas na, hindi kayo pababayaan. Sa una pa lang, paglabas pa lang yun, andun agad ang pillar of cloud at ang pillar of fire. Sa gabi, may apoy para i-guide sila. Sa umaga, merong cloud para hindi sila mainitan. Grabe yung pag-iingat ng Diyos, pero talagang tao hindi na kumontent. No? We don't need to fight because we don't need to reason out because ang taong nakakaunawa sa iyo, taong nakakaintindi sa atin, kahit hindi pa tayo magsalita eh. Dahil yung mukha na lang natin eh, nauunawaan ng kaibigan natin eh, because nandun ang pagmamahal nila. Kahit hindi ka pa nagsasalita, nauunawaan tayo, nagsasabi na oo, naintindihan kita, ganun agad. Pero kapag ang taong pinipersecute tayo, yung taong ayaw sa atin, ubusin mo man ang lahat ng karunungan mo sa pagpapaliwanag. Hindi ka ba intindihan? Tama. No? Because hindi ka talaga maiintindihan. Kasi ayaw ka talaga niya intindihin. Kahit gamitin mo mga salita ni Shakespeare, gamitin mo pa yung nasalita niya. Kahit magtula ka pa sa harapan niya, hindi ka talaga niya maunawaan. Why? Because nakatanim na sa mga isip nila na mali ka talaga. Pero the one who understands you, the one who loves us, hindi pa tayo nagsasalita, wala bang lumalabas sa ating mga bibig na uunawaan niya na tayo. Because ganun si God. No? Amen. Sabi niya, He demonstrated His love for us even though when we were still sinners. Kahit na noong makasalanan pa tayo, namatay na siya para sa atin, ibig sabihin, hanggang siya, lagi siya naghihintay sa atin na bumalik. Yes, nagkakasala tayo, pero hindi na tayo nag-i-install sa ating pagkakasala. Hindi na natin sinasadya ang ating pagkakasala. Amen. Let us imagine, live every moment as if Jesus is coming tonight. Ganun eh. Paano kung daratan ako ng Panginoon na hindi ako tapat? Yun ang pinaka-delikado. Yun ang pinaka-mapanganib. Kasi sayang yung 40 years mo sa wilderness. Tapos babalik na pala ang Panginoon sa 41st day. Dadatnan tayo hindi tapat. Dadatnan tayo nawala sa Kanya. No? Ang God is a jealous God. Hindi pwede makipagkaibigan ka. Kasi kapag tayo ay kaibigan pa rin ng kasalanan, if we are still friends with sin, we are never reconciled with God. Kaya patuloy lang po tayo yung pagtupo sa atin ng Panginoon, pangalagaan natin. Ibig sabihin talaga is mag-ingat tayo, lagi natin susuriin ng ating mga puso kasi ang nilalaman ng ating puso yun ang lumalabas sa atin. So, gano'n na lang po, no? Nagmahal sa mundo ay kaaway ng Diyos. Amen. Opo, no? Ang nagmahal sa mundo is, at sabi nga ng ating Panginoon, if you are not with me, then you are against me. Kung hindi ka panig sa atin. So, walang ibig sabihin, walang neutrality. Kapag alam natin na ang isa masama at yung isa ay tama, and then, sa gitna, lalago, walang ganon. Ibig sabihin doon, panig ka sa masama. Kaya, even if it costs your life, even if it costs your name, kailangan talaga natin pumanig sa Diyos. Hindi Amen. pwede bang hindi ako buboto? Kasi, libawa, nagkaroon ng eleksyon ngayon. Si Satanas at si God, kailangan namin pumili. Tapos sasabihin mo, para hindi ako mahigit, hindi ako buboto. Hindi pwedeng ganun. No? Kasi baka manalo si Satanas. Playing safe. Hindi ako buboto, hindi makita yung boto ko. Hindi pwede ganun. No? Hindi pwede ganun. Kaya, there is no neutrality in Christianity o playing safe. Hindi po pwede ganun yung mag-playing safe tayo. Kailangan kung ano yung tama, kung ano yung kalooban ni Lord, doon po tayo. There is no neutrality in Christianity. Let God do the battle for us. Huwag na tayong lumaban, huwag na tayong be still. Kasi kapag be still tayo, pagka nanatili tayo, tahimik, ibubuhos ng Diyos ang kanyang karunungan sa iyo. Kaya nga, di ba, yung isang tao na nawala siya ng relo, tumulong yung 7 anak niya para hanapin yung relo. Hindi nila nahanap. Pero yung bunso, sabi ng bunso, babalik ako doon sa bahay, babalik ako doon, hahanapin ko yung relo.
sige anak. And then bumalik yung anak, dala yung relo. Sabi ng tatay, paano mo nahanap yung relo ko? Eh, kanina, 8 tayo na. Hindi natin nahanap. Anong ginawa mo? I went back to the barn. I get a chair. I sat in silence. Talagang, tahimik lang ako. Hanggang sa narinig ko yung tik, 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 tik. Sinundan ko yung tik, tik, tik. Nahanap ko yung relo. Ibig sabihin, we will find the answers when we are Listening. with God. Mahanap natin ang kasagutan kapag tayo ay tahimik na nakikipag-isa sa Diyos. Marami pong salamat. To God be the glory. Ang mapagpala din natin po. Amen, amen. Ayan, teka nga. Teka lang po at ayaw lumaki. Ayan, okay na. Amen, amen. Maraming salamat po. Brother Paz, I like that. Tick, tick, tick. Only in silence that we can hear the sounds, the guidance of the Lord. Kaya pag puro tayo dakdak ng dakdak ng dakdak, may sinasabi si God in silence, hindi natin maririnig. Pero salamat sa Panginoon talaga. He is always guiding us. Amen. Ayan po. Sino po? May karagdagan pa. Napagandang testimony naman yung Brother Fast. Now I can see the the goodness of God in your life. 1 week. Haba ng bakasyon ni Brother Fast, ah. Yes, sabi ni Sisi, oh. Hanapin daw natin ang Diyos gamit ang ating puso, hindi dakdak. Pakinggan natin kung anong sinasabi ng Diyos. Dito, mabibisita ko si Eric, yung kapatid ko, yung nakilala niya na yun, si Eric, nang mabibisita ko, nag-chat na kami. Kasi very sickly na siya ngayon. Bata pa siya, pero daming sakit. Kaya tuwang-tuwa siya nung sinabi ko sa kanya. Pupuntahan kita dyan, bibisitahin kita dyan. Sabi ko, ipag-prepare kita. Then, one of my itinerary is after na mag-meet kami ng iba is talaga pupuntahan ko yung mga anak ko. No? Talaga, hindi hanggang ngayon, wala pa rin address. Pero sabi ko, alam ko ang address ng school. Nag-aaral siya doon. So, pupuntahan ko siya doon. And then, sana ibiyaya, ipatalog ng Diyos kung ano man, ihanda niya yung sarili ko, kung ano man yung magiging response. And then, isa pa pala, may testimony pa pala ako. Dati hindi ko nakapag-message sa kanila. Hindi ako nakapag-message talaga kay Karen, kay Pimpin, sa mga anak ko. One time when nung nagkaroon ng notification sa aking Instagram, si Buddy, mahilig kasi yan mag-post. Kung tinitingnan ko sa Instagram, nag-heart ako sa kanyang post doon sa Instagram. Kasi sa baba, meron doon mga suggestion to follow. Tinignan ko doon. Si Tintin ko, parang anak ko doon. Anak ko ah. So, na-follow ko na. Nag-message, di ba, nakwento ko sa'yo, I bombarded with message. At ang doon nagtapos ang kwento ko, hindi ko alam kung nababasa nila yung message ko. Alam mo, one time, God answered my prayer. Sabi naman ito si Buddy ulit. Sabi niya, Buddy, ano ba yan? Parang masama. Parang ang pangit ang post ng asawa. Sabi niya ko, bakit? Basahin mo nga, nasa Bisaya. Sabi sa Bisaya. Sa Tagalog na nito. Uy, nagparamdam isa. Nag-chat. Pati ang mga anak, sinatwin. So sabi ko, praise God. Nabasa. Sabi niya, bakit? Anong ibig sabihin? Hindi, pangit yung sinabi niya. Pero ang kagandahan, nabasa niya ang message ko. Di ba? My way. Sinabi niya, pero nabasa pala nila ang message ko. Salamat, Buddy. Salamat sa pagiging spy. Salamat. Tinutulungan kasi ako ni Buddy. Yung gano'n, mga pictures na latest. Hindi ko nakikita kasi yung pictures na latest ng mga anak ko. Ang taba na pala ng pangalay ko, si Tatay P. Pagkatapos ko manang-mana sa tatay niya. Napakagandang bata. Ilan ka ba? Tumabas eh.
sa pagkikilos ng Diyos sa tao, nagkakaroon ng pagbabago. Ano yung nahanap? Nababago. Walang imposible kay Lord. Then, praying for the reconciliation, praying for forgiveness, na nawa someday, magkita kami, magkapatawaran, kasi yun ang kailangan for the reconciliation. Ako nag-hope lang ako, hindi ko in-expect talaga na mababasa nila kasi alam ko, is na vlog ko. And then, pag-send ko ng message, walang send, walang read, walang gano'n eh. Ikaw, Lord, ikaw nang bahala papaabot ang mensahe ko. Alam ko, ang aking mga panalangin ay hindi hanggang bubog lang ng bahay na ito. Ang aking panalangin ay umaabot sa paanan ng iyong trono sa langit. Yan ang lagi ang sagot, yan ang lagi ang prayer. So, nagulat ako. No? Ang dami na umabot. Ibig sabihin, ang pangit na, totoo, buddy, ang pangit na message ng post ni Karen doon. Kasi sabi pa niya doon, nagparamdam si Kurimaw at akala niya siguro may pag-asa pa. Ganon yun, niya. Pero wala na. Nag-message pa niya sa mga anak niya. Nagsumbong sa akin. Nagsumbong daw sa kanya. Anak niya, nag-message. Pero mga anak niya, ayaw na siyang makita. Ganon yung message niya. Hindi ako nasad. I was so happy. I was so overwhelmed with joy because I know, doon ko nalaman, ano yun eh, parang message ni God yun eh na, Ramit, nababasa nila ang message ko. Ayun. Ay, praise God. Sabi ko, praise God. Amen. Nasasabi Amen. ko yan. Kasi Hallelujah. hindi pa kami nagkita. Kaya ganun pa ang masasabi ko. Ganun ang babae. Ayoko na. Pero, pagka na-explain ko na maayos, sige na nga, ganun yan. I hope. Pero whatever ang kalooban ng Diyos, ay yun po ang masusunod at yun po ang Amen. natin. Ano God's ang kalooban ni Lord? Handa po natin tagapin. Dapat, Lord, ihanda niyo po ang inyong lingkod at kanyang sarili, ang aking sarili, para tagapin naman ang kanyang kalooban. Amen po. Amen po. Salamat po. Amen, amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Ayan. 2 event sa buhay ni Brother Paz na masasaksihan na naman namin ng pagkilos ng Panginoon. Pagtatagpo nila ng kanyang kapatid at ng kanilang mga anak. Amen. Totoo po yun. Sometimes tayo mga babae, ang no natin, no, ayoko. Pero yes pala yun. Sabi, sige, umalis ka na. Yung palang ibig sabihin nun, ayaw, hindi ka pinapayagan. No pala yun. Ang hirap ispelingin talaga ng mga babae, no? Kaya, sabi nga ni God, sa nagre-request, sige na, iba na lang hilingin mo. Ibibigay sa iyo ng Diyos ang lahat. Huwag na lang maunawaan kung bakit gano'n ng mga babae. Sabi niya, God, give me wisdom how to understand women, ano? Kasi sabi niya nung una, give me millions, o billions pa eh. Masyado namang malaki anak. Sige, bigyan mo na lang ako ng pangunawa sa mga babae. Magkano ang gusto mo? Ganong kahirap unawain ng mga babae. Ano po? Pero ganun din tayo. Tayo minsan nga din, hindi natin kilala ang sarili natin eh. Ano na ba talagang gusto ko? Ano ba talagang gusto kong kainin? Kala mo lahat naglilihi, no? Palaging naglilihi. Katawa talaga na nakakainis kasi sometimes tayo din eh, burden sa ugali natin. Ano po? Ayan, si Chang Emily daw po, napapalakpak at napasa puso, may sasabihin daw. Ayan, naka-unmute ka na po. Pwede na po. Hindi marinig si Chang. Ay, sorry. Tignan naman po ng ating Panginoon. Tunay na napakabuti po talaga. Hindi niya hahayaan na sa araw-araw hindi po tayo makadinig ng salita ng Panginoon. Ano po? Kaya praise God. Tunay na pag talagang ginagamit ka na kalaban, wala, kailangan talaga mayroon kang manalangin ka na lang pagka ganun. Pag sinabihan ka ng kung saan ka kung ano ang kahinaan mo. Minsan, ginagamit ni Taning ang halos, andyan lagi siya. Andyan lagi lang sa paligid din si Talunan nga po. Di po kasabi ni Pastora John, napaka-active lagi niyan.
pag nakasilip lang po ng konting butas yan, andyan na. Andyan na po yan. Pero pag puspos tayo lagi ng panalangin, wala po siyang puwang sa atin upang siya ay Manila ang po Manira at tunay nga po na ang ganda po ng ating inaral na naman po ngayon. Ang walang imposible talaga sa Panginoon pag tayo po ay lumalapit talaga sa Kanya ng taos puso. Sabi nga, napakarami po natin natutunan. Kay Brother Paz po, sa buhay po niya. Napakabuti po. Pero kahit na nagpasalamat po si Brother Paz sa mga kanyang natanggap na salita sa buhat sa kanyang asawa na po. Kahit na hindi maganda, nagpasalamat pa rin po. Dahil nabasa ang kanyang nabasa ng kanyang asawa ang kanyang message. Tunay na tayo naman po ay sa ating buhay sa araw-araw, dinidinig naman po ng ating Panginoon ang ating pong message para sa Kanya. Minsan po sa buhay natin, pag tahimik naman po yung mga babae, parang yung pong asawa natin ano po ba siya, yung parang bakit kaya hindi na nagdadaldal yung asawa ko? Ganun po minsan yung mga lalaki Minsan nga po yung mga nag-uusig ng mga tao sa ating buhay na bagamat tayo nakakilala sa Panginoon, di po naaalis po yung mga ganon na mayroong taong mga kumukutya, nag-uusig. Sabi nga po, pag tayo ay alam nilang hindi ang taong ito ay madaldal, ganon, mapangkutya, hindi na po ba pwedeng baguhin ng Panginoon? Ano po? Pwede pong baguhin ng Diyos ang mga ganitong tao dahil paglalo na po't nakalapit na po sa Panginoon. Dahil nagpapakumbaba ka na sa Kanya, na araw-araw na andyan ka, na binabago ka na, nakakakitaan ka na ng pagbabago. Marami po talagang magtataka dahil ikaw ay binabago ng Panginoon unti-unti. Sa akin rin pong sarili ay ako rin po ay nagpapabago din po. Hindi naman po ako perfecto rin na asawa. Sinasabi ko po dahil ako rin po isa sa mga babaeng madaldal. Lagi ko pong pag inaaya po minsan si Chong na umiinom, pinupuntahan dito, ganun, inaaya. Kahit na hindi po na umiinom ang asawa mo, pag pinupuntahan ka, hindi po sila makatanggi minsan, kaya minsan nakapagsalita ka ng hindi maganda, pero maya-maya, wala naman na po yun. Pag, ito nga ang gusto kong baguhin sa sarili ko, yung madaldal, yung hindi ka na salita ng salita, kaya yun po ang akin rin pong sa sarili ko, yun po ang aking sinasabi na ayoko na ng salita. Ayoko, dahil ikaw rin naman po italo. Ikaw ay mapapagod din po sa kakasalita. Kaya, praise God po na panalangin mo na lang na ito ang kanyang mapagtagumpayan sa kanyang buhay na mahina sa tukso, ganun, ano po. Minsan naman po ay tumatanggi naman po si Chong, kaya yun naman kasing kapatid ko ay tukso rin. Pinupuntahan pa rito, inaaya. Kaya minsan naman po ay napagtatagumpayan naman ang mga ganung bagay. Kaya alam ko ni Brother Paz yan na ang mga tukso ay nakapaligid, lalo pat lumalapit ka sa Panginoon. Kaya minsan po pag hindi matahimik na nga po ako, yung mga pamilya ko, nagtataka rin, bakit daw hindi ako nagdadaldal pag si Chong ay ganun, naaaya. Para daw hindi ako si Chang na madaldal. Sabi ko, yun nga ang binabago ko sa aking buhay. Ayoko nang nagdadaldal na dahil mapapagod lang yung bibig ko pa ako. Sabi ko pong ganyan. Kaya sa ating buhay, marami kang pagbabagong mangyayari. Si Brother Paz, binago siya ng ating Panginoon. Siya ay binago ang kanyang
ugali, lahat ng kanyang mga ginawa noon, inalis niya na. Kaya saksi kami sa pagbabago ni Brother Paz na talagang lumapit na talaga siya sa Panginoon. Iniwan niya na talaga ang dating niyang nakaraan. Nilimot niya na po yun, mga ganong bagay. Ang Panginoon na lang po ang kanya pong laging sinasandigan at ang kanyang kasama. Wala man ang kanyang pamilya, pero ang panalangin namin talaga kay Brother Paz nung andito siya na magbabago din ang isip ng kanyang asawa. Lahat po yan ay nalaman, alam po namin dahil yun po ay naikwento rin po na lahat ng buong kanyang kasaysayan. Wala po siyang nailihim sa amin saka mga kwento ng buhay niya. Kaya ang panalangin namin talaga kay Brother Paz tayong lahat na mapuntahan niya ang kanyang mga anak, ang kanyang kapatid na nakikita na ang buhay niya ay nabago na po sa pamamagitan po ni Lord. Binihisan na po siya at isang bagong nilalang na si Brother Paz dahil sinuot niya na po ang mga salita ng Panginoon. Baon-baon niya kahit saan siya pumunta. Kaya praise God Dito. sa buhay ni Brother Paz, lalo pat ngayon may gawain siya sa online. Salamat, Brother Paz. Tunay na kabless na naman po kami. Kahit na wala na kaming gawain sa Pugi, pero ayan na po, umpisa na naman po ang ating gawain. Kahit na wala ka rito, patuloy pa rin po ang gawain. Hindi nahihinto ang gawain kahit sa online lamang po. Tunay na bless kami po lahat. Inaaya ko po lahat ng aking mga kapatid, aking mga pamangkin na mag-join po sila. Sabi ko, si Brother Paz ang mag-share. Sabi nga po ni Chong kagabi, matigas na yung mga sineshare ni Brother Paz, hindi nagatas para sa mga matitigas ng mga po. Sabi nga ni Chong, sana magaya ko si Brother Paz na napapalalim niya yung mga salita ng Panginoon, napapalawak niya. Yan ang niya, lagi kagabi sabi niya. At yung sinabi ni Brother Paz na yung sa Jeremiah, hinaanak niya pa yun. Hinaanak niya. Ito yung sinasabi ni Brother Paz sa Jeremiah 28 saka 9. Hinaanak niya kagabi. I-send mo nga kay Brother Paz, di ikaw ako. Ako'y nakikinig, ikaw eh. Kaya sabi niya, yun ang gusto kong mangyari sa yung pang mapalalim ko yung mga salita ng Panginoon. Mapalawak daw niya yung mga verse ng mga tinatalakay niya. Sabi ko, edi mag-aral ka. Kaya, kasama ko po rin yung asawa ko lagi kahit na hindi po niyo nakikita pag nag-online. Nandiyan lamang po yan. Sabi nga ni Brother Paz, agay na po yun sa likod din. Kaya, tunay na napakabuti po ng Panginoon. Kanina nung nagsabi ko, ayan na si Brother Paz, nagkasalita na. Sumilip muna siya dito sa cellphone. At ayan na pala. Kaya praise God po na ang buhay po natin, kahit natatahi-tahimik ang tao, pero nakikinig po talaga. At mas hiningi po niya siya, sabi nga po, hindi lanit yung bitoy ay balok-baloktot, parang hindi lumalabas ang boses. Pero sabi ko, ihingi mo niya sa Panginoon na yung boses mo ay lumabas, hindi yung ninenervyos ka. Kaya praise God po ginagamit naman po siya at nakakatayo naman po siya sa biyaya po ni Lord. Tunay na napakabuti po talaga ng Panginoon. Walang imposible po sa Kanya ang lahat. Kaya salamat po at salamat po mga kapatid kay Pastora Jolie. Parang naninigas na siya ng mga bulaklak eh. Kaya tunay na napakabuti at ito to ay mga anak ng Diyos. Hindi na tayo, kahit nasa kabundukan ka, saan ka man po ng dako na roon, ay andyan ang Panginoon pag ikaw ay lumalapit sa Kanya at nagpapakumbaba sa Kanya. Kaya hindi ka naman niya pahihindihan na hindi Kanya i-bless o tulungan sa araw-araw. Bigyan ka ng kagalingan, bigyan ka ng pagkain sa araw-araw. Kaya tunay na napakabuti po ng Panginoon. At yun lamang po, sa Diyos po ang kapurihan at papuri.
Salamat po, Chang. Salamat po. Amen. Ayan. Ayun. Sino pa pong nais na magbahagi? At sa ating topic ngayon, sa Exodus 14:4 po ba yun? 14:14, God will fight for you. At sa insight po ni Brother Paz, at sa insight ni Chang Emily, si Pastora Jolie po ang nagpahayag. Kaya ginamit ng Panginoon ngayon. Kaya salamat sa Diyos sa magandang balita ngayon na sa paalala niyang muli sa atin. Po, na God will fight for us. Kaya po, kung sino po yung lagi po nating tatandaan, ang love of God ang magpapatibay po sa atin para pagtiisan natin, pag sumikapan ang mga battles, trials, hardship sa buhay natin bilang mga anak, bilang pinalaya niya. At dahil sabi nga kanina, God plans for us is to prosper us, not to harm us. At higit sa lahat, panghawakan natin, the eternal life. Yun po yun sa kabilang buhay. Yung ngayon, pansamantala lang hirap natin. Yung pong lagi natin isipin. Yung pong sa promise ni God, God is faithful. God love us. Kaya nga po nangako siya na buhay na walang hanggan. At habang hinihintay natin siya, sa pagtitiis natin, kaagibat ang paghihirap na may pagtitiis. At siya ang magpapalakas. Siya ang magbibigay sa atin ng katagumpayan sa ating mga paghihirap habang hinihintay natin siya. Habang tayo, katulad nga kanina, sa wilderness ng buhay natin, habang di ba ang promise niya, dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. May wilderness sa buhay natin. Dadaan tayo sa pagsubok. At sa pagsubok na yun, ang nais ng Diyos, ipagkatiwala natin sa Kanya. I-surrender natin. Lahat po tayo, ako matindi rin po marami pa akong pagsubok until now. Nandito ako, may pinagdadaanan. Pero God is faithful. Yun po. Paano ba tayo magre-respond sa sitwasyon natin? Yun po yung napaka-importante. Kaya, sino pong nakinausap ng Panginoon ngayon, may battle ka, may hardship ka sa buhay mo, bilang isang mananampalataya, share for us kung paano ka pinatatag ng Diyos sa sitwasyon mo ngayon, how to respond, paano ka nag-respond sa sitwasyon mo ngayon, katulad kay Brother Paz, nakita natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Ano po yung ginagawa niya? Manahimik. Isa po yan. Silent. At katulad si Chang Emily, sabi niya, nanahimik na siya. Hindi nga pwede nating mahalin ang kaaway at mamalitin natin Diyos. Iisa lang. God is a jealous God. Isa lang. Pag tayo nakipag-isa na kay Kristo, iisa ng pag-iisip, iisa ng puso. May godly perspective, may godly puso na po tayo. Ang puso natin, godly heart na. Ang iba na tayo mag-isip sa mga pagsubok na yan. Iba na tayo mag-react sa mga pagsubok. Ando na yung love of God sa mga pagsubok natin. Makikita sa atin. Wala na yung murmuring. Wala na yung masyadong masalita. Ando na yung makikita na how to respond. Ano na nga ba tayo? May doubt pa ba tayo? May takot pa ba tayo? Of course, may takot, pero minsan may takot tayo, sabi nga, normal, sa tao nagkakaroon ng takot. Pero yung takot na yun ay magbibigay sa atin ng kalakasan dahil natatakot tayo, na-overcome agad natin. Dahil andyan si God, tinutulungan niya tayo ma-overcome yun. Yun po yung maganda ang my God. Kasi ang God, ang culture na natin is, kaya nga napapersecute tayo, may godly na tayo ang culture na natin is God kingdom, Kaya iba na tayo, kaya napapersecute tayo, Iba na tayong kumilos, iba na tayong magsalita. Ang weird naman ng hallelujah na yan. May bansag pa tayo, Ganun nangyayari. Ang weirdo na natin. Kaya nga napapersecute tayo. Ang itinataas na natin si Jesus Christ. Ang dami pong tao, di ba? Ayaw kay Kristo, kahit si Kristo, hindi tinanggap ang salita ng Diyos, di ba? Si Kristo hindi siya tinanggap, maging ang bayan niya. Tayo din po, ganun, mararanasan natin yan, yung mga ganyang pagsubok. Kaya, but, sabi ni God, God overcome napagtagumpayan ni Jesus Christ. Kaya, yun po yung magpapatibay sa atin, sa ating pananampalataya. Be still. Sabi yan, Sis Janet, still. At yung love na yon ang magpapatibay sa atin para magpatuloy, nararanasan natin yung kapangyarihan niya kung paano siya kumilos. The perfect love of God ang magpapatibay sa atin para tayo magtiis, para tayo magsumikap na ang ating pananampalatayan ay tatayuan natin. Naramdaman na natin
Nung tayo ay nilayo, katulad ng mga Israelita, inalis na nga sila, pinalaya na sila, ando pa rin. Pero marami pa rin po kasi nagre-reklamo, maingay. In spite of worship God, to pray God, ask God, ano po na, at yung magtiwala sa plan ni God sa buhay, sa promise ni God. Pero ano pong nangyari sa mga Israelita? Ang ingay nila, nagreklamo sila. Sana, ganun din po tayo naalala ko sinabi ni Brother Paz. Kasi, buti pa nung hindi ako Christian. Ang ganda pa. Parang gusto pang balikan yung pagiging alipin. Ano po, parang mas ano pa ako doon. Minsan po tayo ganun. Buti pa nung hindi ko pa tinanggap si Jesus Christ. Ang ganda pa ng buhay ko. Malaya pa, masaya pa ako. Bakit ngayon mas marami pang pagsubok? Ano po, naalala po natin, may narinigan na po ako ng ganyan. Nagkakaroon na tayo ng doubt, nagdadalawang isip. Kaya po minsan lumalayo. Marami pong nag-backslide dahil nagdalawang isip. Una, nagdalawang isip, yan yung nilalagay ng kaway. To rob, to kill, and destroy. Kapag hindi tayo naging vigilante, hindi tayo naging watchful, pwede pong mangyari yan. Kasi marami tayong pagsubok na pagdadaanan. Nandito tayo sa mundo, marami po talaga tayong pagdadaanan. Pero kung nagpapatuloy, nag-stand firm tayo, kahit na matindi pagsubok, maging ako man, umiiyak na ako dito. Grabe na. Pero sabi ko, Lord, ay ipaglalaban ko ang iyong pangako. Ano po, pangako mo. At sa habang hinihintay natin yun, hangarin natin, maakay natin sila. Ano po, yung mga taong nasa paligid natin, doon po tayo nakafocus. Hindi sa pagsubok, kundi sa mga promise ni God. Kung ano yung purpose natin dito sa mundo. To reach them. Madala natin sila. Hindi lang pang sarili, para sa kanila. Madala natin sila sa pag-ibig ni Kristo. Kung paano tayo pinalaya doon, ganun ang maging purpose natin. Sabi nga, ito seryoso na po ito. Ulitin ko na naman yung sinabi ni Pastor, magmula ng dulos po Kristo, tumahilom na sa puso ko at mga naririnig ko about eternal life, about the kingdom of heaven, about po doon sa end of times. Ganun na po ba tayo mag-isip? Pag ganun ang heart natin, andun yung seryoso natin gagawin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yung katwiran ng Diyos, hindi katwiran ng mundo. Yayakapin natin yung katwiran ni God, hindi katwiran ng mundo. Kapag katwiran ng mundo, magpupol tayo. At kaya nga dun yung pagdadalawang isip buti pa, ano na lang ako sa dati. Buti pa, ito na lang ang gawin ko. Naglilin na tayo sa sarili nating paraan, pag-iisip at kalakasan. Yung po yung nangyayari. At yan ang gusto ng kaaway. Unti-unti, lumalayo na pala tayo sa presensya ng Panginoon. At diyan po tayo matakot. Ingatan. At para pagdating ng Panginoon. At sasabihin, sabi nga sa Mateo 7:23, ano po ba yun? Diba? Panginoon, Panginoon, anak, sino ka? Hindi kita kilala. Panginoon, Panginoon, hindi kita kilala. Nakakatakot, ano po, andito tayo lahat. And only God knows our heart. Tayo, siya lamang po. Ano po? Kaya seryoso po tayo dahil malapit na dumating ang Panginoon. Seryoso na. Maging sa sarili ko. Maging serious tayo. Only God knows. Pwede nating dayain sarili natin sa ating kapwa. Godly tayo dito. Godly sa simbahan. Godly sa... Pero, kumusta po tayo kapag wala tayo dito? Every day in our lives. Sa kaisya, sa pabrika, sa pamanahan natin, yung wala po tayo dito sa mga gawain. Ano po? Sinabi nga pa sa Ramel din nung isang araw na sa pangako ng Diyos, ano po, kailangan makita talaga natin yung kahalagahan ng cross sa buhay natin. Ano po? Malaya na po tayo mga kapatid. Malayang malaya. At kapag malaya po tayo, ang sarap ang mamuhay na malaya. Ano po? Manatili po tayo dun sa kung ano binigay sa ating kalayaan. Napakasarap. May malaking pagsubok. Mahirap na. Bakit ba pag ganitong Christian, parang ang hirap? Napakahirap. Meron pa nakakaroon sa ganun. Parang hindi naman nawawala ang pagsubok. Pero alam niyo po, sa pagsubok natin, doon tayo lumalakas. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung saan ako mahina, doon ako malakas. Di po ba? Ramdam na ramdam natin. Kasi yung yakap ng Panginoon, yung pagkilos ng Diyos, yung the way tayo nag-respond sa pagsubok na ipinagkatiwala natin sa Kanya, doon natin makikita yung katagumpayan doon sa pagsubok na nakita natin yung pag-ibig ng Diyos. Ano po? The love of God. Sabi nga ni Sis Janet, the love of God. Ayan na po, Sis Mary Grace. Sige po. Onegaishimasu. Salamat po. Salamat. Salamat po.
Hindi, ay, ayan, saglit. Nakikinig niyo po. Naririnig niyo po ako. Okay po. Timing lang po kasi itong topic niyo doon sa sinare ng aking kaibigan na nasa Japan. Sa Team Japan, kaila Sister Ana. Talagang konektado talaga. Kasi, katulad ng sinabi ni Buddy kanina na hindi tayo pwedeng maging neutral, no? Kung sa Diyos ka, sa Diyos ka. Kung kay Satan ka, edi doon ka. Itong kaibigan kong ito, ang kanyang pamilya ay born again Christian na. So, itong kaibigan ko ay nakatira kasalukuyan sa Japan. So, pag uwi niya ng Pinas, no, kita niya yung family niya, iba ang ugali ng kanyang pamilya sa loob ng bahay. Pero sila daw po ay Kristiyano. Ito ang reklamo ng aking kaibigan, ha? Ngayon, ang sabi niya sa amin kanina, paano ako magiging Kristiyano din katulad nila kung yun ang ugali nila? Sa bahay, hindi nagbago. Parang hindi mga Kristiyano. Nakita na natin dito yung bunga. Di ba? Mason, nakita na natin dito mga kapatid, yung bunga na yung tunay, kung ano yung tunay na ipinamumuhay talaga yung Kristiyanong pamumuhay. Kasi ito yung konektado talaga eh. Kung Kristiyano ka lang sa labas or every Sunday, but when you get home, yung ugali natin ay pangkaisetan pa rin, nakakatisod talaga tayo sa mga hindi mananampalataya. Kaya nakakatanggap din tayo ng pag-uusig. Kasi kasalanan din natin mismo tayong may katawan. Katulad ng kaibigan ko, natitiso siya sa kanyang pamilya. Kaya nawawalan daw siya ng puso na ba yan, Kristiyano naman, ganyan naman. Alam mo yun, kasi yun nga yung nakikita niya. So, sa ating mga mananampalataya talaga, napakahalaga talaga na hindi lang puro sa bibig tayo nagpupuri sa Panginoon. Di ba sabi nga, obey is the true worship, di ba? Yun yung tunay na worship sa Panginoon, yung pag-obey natin. Kasi marami talagang bunga na magdudulot nito. Maaaring makatisod tayo sa mga unbelievers or worse is miyembro pa ng ating pamilya, hindi ba? Talagang mapipintasin tayo niyan. Imbis na makakaakit tayo patungo sa presensya ng ating Panginoon, kaso hindi nakikita sa ating mga pamumuhay. Tili. Pero nakikita tayo ng mga kapatid natin nagsisimba, pero yung pamumuhay, hindi, born again, hindi tunay na born again. Kaya, napakaganda ng topic kanina din, at naikunik ko lang dito. Kasi, totoo eh. Sabi nitong kaibigan ko, hindi ko inaangat ang aking sariling bangko, ha. Sabi ng kaibigan ko ito, kasi barkada namin to ni Ana, no. So, sabi ng kaibigan namin na to, sabi, alam niyo po ba, Pastor, nakukornihan talaga ako sa dalawang to, ni Ana, tsaka yan si Mary, no. Kasi kilala ko silang dalawa, lalong-lalo na yan si Mary. Kilala ko yan, kaya nagtataka ko, talaga ba totoo ang ikinikilos ng dalawang ito? Pinagmamasdan daw niya kami, kahit na ba sa social media lang. And then sometimes we are having fellowship. Naririnig daw niya kung paano na kami, yung the way kami magsalita or mag-deliver ng words. Talagang hindi na daw ako, kasi kilala niya ako. Sabi niya, kilala ko itong taong to eh. Sabi niya ganun. Nag-iisip daw talaga siya. Sabi niya, kilala ko yan, hindi ganyan magsalita yan. So, bakit yung pamilya ko? Maliit pa lang ako, born again na sila, pero ba't ganun? Bakit iba? Oo. Tapos, napakaganda talaga. Kaya, napakahalaga bilang Kristiyano na mag-desisyon tayo na ano ba talaga? Sino ba talaga ang sinasamba mo? Kasi nakikita ang ating sinasamba sa pamamagitan ng ating mga ikinikilos, sa pamamagitan ng mga lumalabas sa ating mga bibig. Alam mo na kagad kung sino yung boss mo. Diba? Kasi ang Diyos hindi naman ganun na magulo sa bahay, maingay sa bahay, magpalaaway. Hindi eh. Yan yung binanggit ko sa kaibigan ko eh. Kaya, dapat po talaga tayo mga Kristiyano ay kung sa Diyos ka, ay sa Diyos ka. Ay kung gusto mo kay Satan, edi doon ka. It's your choice, di ba? Pero kung sinasabi natin sa Panginoon tayo,
ay mamuhay tayo ng naaayon sa pamumuhay ng panglangit, no? Hindi dito sa lupa kasi sabi nga, di ba, we are just strangers here. We are alien here on earth, and ang tunay daw nating tirahan mga Kristiyano ay sa langit. Ano po? Kaya Amen. napakalaki po talaga ng impact ng pagiging neutral at yung pagiging fake Christian. So, yun lang po ito gagawin na to. Amen. Amen. Glory to God. Sasalita si brother. Ayan. Ganito. Opo. Kasi buddy, salamat ha. Kasi yung pagtubo sa atin ng Diyos, no? Sabi nga niya sabi niya sa 15:13 ng Exodus pa rin. Sabi niya rito, in your unfailing love, you will lead the people you have redeemed. Ibig sabihin, yung mga iniligtas niya, papatubayan niya. No? In your unfailing love, you will lead the people you have redeemed. In your strength, you will guide them to your holy dwelling. Ibig sabihin, may purpose ang Diyos kung bakit niya tayo ililigtas. Bakit niya tayo nililigtas? Kagaya ng mga Israel, di ba? Israelita, niligtas niya sa Egypt para dalhin doon sa banal na lugar na pagdadalhan ng Diyos sa kanila. Ibig sabihin, kaya tayo hinamo doon sa mga kasalanan natin para dalhin niya tayo sa lugar na inihanda niya para sa atin. Magkakaroon talaga ng magandang So, ibig sabihin, ang ating kaligtasan, ang ating nung makatagpo natin ang Panginoon, tama yung sinabi ni Buddy, na talagang magkakaroon talaga ng manifestation, mayroong pagbabago. Kasi yung redemption ni Lord, yung pagligtas niya sa atin, hindi nagtatapos doon eh. Hindi ibig sabihin na naligtas ka, natapos na. Hindi po, no? It is not the end of the story, no? Nagsimula pa lang ang iyong paglalakbay bilang Kristiyano. Pero, bagong paglalakbay na. Kasi ang paglalakbay natin dati makamundo eh. Club, bar, sugal. Doon ang paglalakbay natin. Pagising natin sa umaga, saan kaya akong sugalan pupunta? Ganon eh. Sa ninyo, sino naman kaya sa mga barkada kung sasamahan ko ngayon? Ganon dati. Pero ngayon, pagising natin sa umaga, anong oras kaya mag-uumpisa sa MHCC? Ganon na, di ba? So, ibig sabihin, yung bago na yung landas, the beginning of a pilgrimage, the beginning of a journey, mayroon ka ng bagong journey. At dito, sa ating bagong journey, di ba, una, niligtas tayo ng Panginoon, hinango tayo sa pagkakasala, nirescue tayo ng Diyos. Hindi nagtatapos doon ang pag-rescue. Ililid niya tayo. Pangungunahan niya tayo. No? Kasi dito, ang mga Israelita, ang kanilang pinaka-destinasyon dito, no? Ay hindi lamang physical land yan, yung lupa. Hindi naman yun eh. Hindi ang physical land. Kundi, nililid sila ng Panginoon upang magkaroon sila ng fellowship with God. Upang magkaroon sila ng communion with the Holy God. Para maranasan nila sa buhay nila na meron nga silang Diyos. Kaya sila iniligtas. Ganon din tayo. Iniligtas niya tayo mula doon sa kasalanan natin. Hindi siya nagtatapos doon, ililid niya tayo patuloy. Kaya yung sinabi ni Buddy, kaya nga nagiging sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, nagiging mabuting halimbawa tayo kapag tayo ay nagpapalit sa Panginoon. Kasi kung tayo lang din, matitisod tayo, mag-fall tayo. No? So, hindi lamang tayo ihahatid sa magandang lugar, sa magandang buhay, kundi ihahatid tayo kung nasaan ang presensya ng Diyos talaga. To the presence of God. No? So, yung journey ng mga Israelita, no? Ang journey nila, wilderness, no? Yung desierto, yun eh. Hindi nila mabagta. Parang sa atin din, meron din tayong wilderness. Kapag tayo iniligtasan ng Diyos, ililid niya tayo, dadaan tayo ng mga pagsubok. Yun yung mga wilderness natin. Yun yung mga desierto natin. Yun yung mga problema. Kasi namumblema sila sa pagkain, namumblema sila sa takot, matigas ang ulo nila. Pero hindi sila iniwan ng Diyos, nililid sila. Lagi silang nililid ng Panginoon. Ganon din tayo. Minsan namumblema tayo, umiinit ang ulo natin. Pero ang Diyos, nandyan ang Diyos eh. Ang sabi niya sa John 14:26, He will teach you all things and bring you to your remembrance all that I have said to you. Talaga, once kasi
kilala na sumpuan na natin ng Panginoon, dahil ang kalaban ay nag-double time din. Si God, hindi niya tayo iiwan. Sabi niya, sa John 14:26, basahin niyo po. He will teach you all things. Tuturuan niya tayo sa lahat ng bagay. No? At dadalhin niya tayo upang maalala natin ang mga bagay na kailangan na sinabi niya sa atin. He will teach you all things and bring you to remembrance. Sabi niya. He will bring you to remembrance all that I have said to you. So, ibig sabihin, magtiwala lang tayo. Magtiwala lang tayo sa patnubay ng Diyos, sa gabay ng Diyos. Huwag tayong bumitaw doon. Kasi ang salita ng Diyos, walang ibang pagdadalang sa atin, kundi ang tama sa kanyang kalooban. So, all we need to do is to talagang aktibo. Ipakita natin na nagtiwala tayo sa kanyang guidance. Na kahit na ang daan or ang landas ay para bang walang katiyakan, walang kasiguruhan. Kagaya yan, bahala ng Lord, ikaw nang bahala. Kung saan ako tutuloy, ikaw nang bahala. Pero si God kasi siya magpuprovide sa atin. Hindi niya tayo. Amen. Ang dami yang mga anak dito sa mundo. Pwede niyang gamitin si Bongbong Marcos para bigyan ako ng pwede niyang gamitin ko kahit sino Kahit Wow. sino pa rin gamitin ng Diyos. Kaya, Amen. huwag lang tayong mawala ng pag-asa. Kasi kung mawawalan tayo ng pag-asa, para bang liit naman ng Diyos natin na hindi niya kayang ibigay ang ating pangangailangan. Ganun. Basta sa bawat pagkakataon is talagang tanggapin mo yung kalooban ni Lord. Kung tinalaman ako sa parola doon sa squatters area, tatanggapin ko yun kasi may tinuturo sa akin ng Diyos kung bakit doon ako dinala. Ganun lagi nasa isip natin. In every circumstances, God is teaching you something. In every situation, may tinuturo ang Diyos kung bakit kanya dinala dyan. Kung nagkakagulo ang buhay mo, consequences yan ng ginawa mo. Kaya nagkaroon at dahil pinapadana sa iyo ng Diyos yan, kasi may nais siyang matutunan mo. May nais siyang itinuturo sa iyo na kailangan mo matutunan upang pag napagtagumpayan mo yan, alam mo na ang gagawin mo kapag nakaharap ka sa mga ganong sitwasyon ulit, hindi mo na gagawin. Kasi tinuruan ka na. No? He will bring you to remembrance. No? And bring to your remembrance. Ipapaalala sa iyo ang mga bagay na sinabi ko na sa iyo. So dito po, ang Holy Spirit, siya yung ating helper. Sinabi niya rin yan, lagi yan nababahagi niya sa Janeta. Ang Banal na Espiritu, iniwan daw sa atin para magiging gabay natin. Kaya, in times of uncertainty, in times of madilim na parang hindi kasigurado, magtiwala ka lang sa Diyos. No? He will lead us. He will lead us today. He will lead us tomorrow. Inilid niya tayo kahapon. Ililid niya tayo ngayon. No? Yun ang promise ng Diyos. Yun ang pangako niya sa atin na hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo kakalimutan. Hindi niya bibitawan. Huwag lang tayo bumitaw. Kasi pagka bumitaw tayo, yun ang problema. Malulupit talaga tayo. Magkakaroon tayo ng Pero, ang kagandahan ko kasi pagka sumuko tayo sa Diyos, sinusunod natin ang kalooban niya, hindi lang tayo makaka-benefit. Tingnan mo yung si Sister Tere, no? Yung kaibigan ni Buddy. Nakikita niya, talagang nagmamanifest sa atin ang pagbabago. Ibang-iba na, parang hindi siya makapaniwala na. Totoo ba talaga itong mga sinasabi nila? Bakit puro na sa Diyos? Kilala ko yung mga taong yan. No? So yun ang kapangyarihan ng Panginoon sa Kristo. Yan ang kapangyarihan ng Holy Spirit na talagang ang pagbabago ay nag-uumpisa sa loob, hindi sa labas, papasok. Talagang sa loob, palabas. Unti-unti tayo binabago, unti-unti mababago. Kaya praise God, Buddy, patuloy mong ibabago ang sarili. Wala sa loob. Praise the Lord. Amen. Yes. Tama po yan, no? Ang Diyos ay babaguhin tayo, pero lagi may kasamang if we are going to let Him to change us, and if we are going to obey what He wants us to do, yun po. Salamat, buddy. Tama yan. Nagkaroon ng realization yung kaibigan ko, kaya sabi ko sa kanya, that is a good thing that God let you, showed you that situation inside of your family. Bakit? Kasi baka ikaw pala yung gustong gamitin ng ating Panginoon para sa pamilya mo na already a born-again Christian, but they are not living like a Christian. Di ba? Itong kasing kaibigan namin, hindi pa siya born-again Christian eh. Pero siya yung nagkaroon ng realization, ng perspective na ganon sa pamamagitan nga ng Diyos. Ipinakikita sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, now you decide. Sabi ko, you decide now kung
Maglilingkod ka na ba o mas gugustuhin mo pa yung kagustuhan ng sarili mo? May sinasabi na ang Panginoon Diyos sa iyo. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa pagkilos ng Panginoon sa buhay ninyo na nakikita ang patotoo ng ibang tao. Ayan, may magpapatotoo pa rin. Praise God. Sige po, sino yung Sis Rhea. Si Sis Rhea. Ayan, sige po, Sis Rhea. Isa po ako sa ipapatotoo po ako. Tama nga po sabi ni Pastor, ayan, nakapag-isip na po umapitan yun. Buhay mo at nagkaroon mo sa kanyang tiwala. Hindi lang po benefits ang nakuha mo, kundi bonus pa po. Tama po yan kasi po ako po. Isa po ako sa nagpapasensitay po na. Pinala po ng isinugod po yung buhay ko kay God at sinabi ko kay God na bahala na po kung anong ibibigay niya sa akin na siya lang po ang susunod ko, wala nang make-up. Alam niyo po, praise God po kasi husband ko po ay getting better na po. Amen. Although po yung leptospirosis po is napaka-delikado po. Kasi po dito po sa hospital, nakakonfirm po yung husband ko. Pero naman po sa case ko yun po is mga nalamatay po. Nakapulito po sa kabilang parta po is comatose na po siya. So, nagpasalamat po ako. Sobrang po pasalamat po. Kaya na ilang araw pa lang po siya nakaka-recover na po siya sa sakit na po. Although na 7 days na po kami dito kasi kailangan po ng gamot tayo ng antibiotic at saka yung ibang gamot na kailangan po natapusin po ng 7 days. Nagpapasalamat po talaga ako pero napakabuti na po siya. Hindi lang po sa akin, kundi po kahit po kay husband ko na kahit po na sabihin po natin na hindi po buo ang pananampalataya ng husband ko sa ating Panginoon Hesus Kristo po. Yung 100% hindi po siya nagpabaya sa husband ko po kahit po na medyo sabihin po natin na kailangan sa pong daliri po ang ikapit natin kay God na kahit po na kay 5 daliri lang po, isang kamay lang po ang pinakapit po ng husband ko kay God is 2 kamay po ang binibigay ni Lord sa kanya na hindi po siya pinapabayaan. Nagpapasalamat din po ako sa mga prayer na po sa husband ko. Kasi po, isa po yan sa powerful po na nabibigay ni God na yung faith po natin nasa kanya po. Kaya nga po ako sa husband ko. Kasi po, ito rin po may Bible study. So, siyempre, dito po sa hospital po, yung wifi po. Medyo mahina po kasi andito po sila sa kwarto. So, ang ginagawa ko po, labas-pasok po ako dito sa kwarto. Natatawa na lang po yung husband ko, sabi niya sa akin. Natatarap po siya, hindi niya alam kung anong gagawin niyo. Natatawa lang ako. Kumbaga, hindi na imantarap na yun yung pag-Bible study ko. Natatawa na lang po sa sa Pilipinas ko kagabi kasi labas-pasok po ako sa gawain kagabi kaya natilitingnan na lang pala din ako. Kaya present po sa freedom na hindi niya po pinabayaan ng family ko, na yung mga anak ko rin po, na kahit wala po kami mag-asawa din sa bahay, hindi po napapahamak, doon po siya na binabantayan niya po yung mga anak po, na nandun din po yung mga kapatid ko na nag-aasikaso sa kanila. Kaya, ayun po, na sinabi ko sa sarili ko na lahat isusuko kay Lord pati ang pamilya. Kaya alin ko sa kanya na buong puso. Kaya, ganun na po. Kahit sobrang puyat ako, talagang nag-alarm po ako kasi siyempre po,
yung gawain po natin, gusto ko po maka-attend kasi ilang araw na rin po ako hindi maka-attend kasi sobrang pagod din po, tsaka po yan. So, talagang pinilit ko po talaga siguro pinakita ko ni God, uy, huwag kang patulog-tulog na, napapasarap ka. Meron kang gawain na dapat atihan. Siguro sabi ni God, umattend ka naman para sa akin. So, ayun po, kahit sobrang antok ko po, sakit sa ulo. Sabi ko, sige God, para sa'yo, lahat gagawin ko, walang hindi. At ganun nga po, maraming salamat po sa lahat ng prayer niyo. Okay? Kaya husband na he's getting better na po, na pinatakaso lang niya po yung medication niya po, at saka yung antibiotic niya po. Salamat po, to God be all the glory po. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen, amen po. Maraming salamat, Sis Rhea. Nakakatuwa naman, po. God will honor your faith. Kahit po, pabalik-balik ka, labas-pasok ka kagabi, okay lang po yun. Buti ka nakalabas-pasok ako, tulog na kagabi. Ayan po. At alam kong God will make a time din talaga. Magkikita rin tayo ng Lunes. Pero salamat po talaga, sa pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ang sarap po, kapag nararanasan natin, ang sarap i-testimony. Although, if you're on the spot, nasa moment ka na ikaw ang dumaranas, naghihirap, ang sakit din. Pero kapag napapagtagumpayan mo, ang sarap din ng pakiramdam, ang saya. At talagang mapapahaliluya ka, maibabalik mo lahat talaga ng luwalhati sa Panginoon. Pero during those season talaga masakit. Lalo na ngayon, ang topic natin talaga, Red Sea. Red Sea in our life. Kahapon yung stand firm, at nakita natin yung patotoo ni Sis Cathy. Stand firm talaga, man ang mangyari, kailangan nating tumayo. Hindi po sa sarili natin paa, kung hindi, kung saan ang foundation natin, ang bato na inilagay pinaglagyan sa atin ng Panginoon, yung solid ground, kung saan niya tayo nilagay, manatili lang po tayo, huwag tayong bababa, huwag na tayong madulas, kaya dahan-dahan lang po talaga, para huwag na nating iwanan ang biyaya at pagproteksyon ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, ako din po, talagang devotion ko and take home ko is talaga magtiwala sa pag-ibig ng Panginoon. To give it all to Him. Kaya paubayan mo na rin po yan, yung katawan mo. God will renew your strength. And salamat sa pagtugon. Talagang kinausap ka ng Panginoon. Overcome your flesh. Di po ba? Go. Kaya sumunod ka, ikaw din po ang aanin yan. Kaya maraming salamat. And tunay nga po, ako din po, naantok pa talaga ako kanina. Siyempre, yung pagod na, hindi na tayo bumabata. Mukha lang ang mukhang bata. Char. Pero, talaga palang, lola na talaga. Doon mo na mararamdaman sa katawan, Katawan, hindi nagsisinungaling. So, yung hagdan, yung akyat panaog sa hagdan with baggage, di ba? Ang pagod pala talaga. Yung the next day, pero on that day, okay lang. May adrenaline ka pa, Masaya, andyan lahat. Pero pagkatapos pala, bagsak. Doon mo mararamdaman, lola na talaga ako. Pero God will honor our faith. No, I have to get up. I have to have a devo time with God. This is my quiet time before. And now, we have you together. Sama-sama tayo natututo, nag-aaral, at nagkakapag-take home kami galing sa inyo, from your sharing, experiences, testimonies, insights, ayan. Kaya maraming salamat. Our labor is not in vain. Meron po talagang bunga. Kita naman natin si Brother Paz, cozy place. Di ba? At sinagot, kita niyo po, kapag pagkilos ng Panginoon, positive ang dating sa kanya. Hindi siya galit. Ala, Corin, ba't ganyan naman Hindi, sabi niya, yes, Lord, nabasa nila. Yun ang mahalaga. Nabasa nila. At one day, hindi lang basa. Kakausapin na personal. Ano yung sinabi mo doon? Di kahit parang galit pa rin Ano yung sinabi mo sa text? Linawin natin sa personal. Di ba? Linawin natin sa personal.
Pagdating sa personal, ayan na ang katotohanan. Pasensya na po, naka-mute po ako doon ha. Kaya kapag magsasalita kayo, paki-raise hand kasi hindi ko po kayo naririnig ha. Kasi parang nakita ko kutsipa ako si Brother Paz. Kaya, pag ayan, sige po. Maraming salamat. Sino pa may gustong idagdag, mag-mute na po ako para marinig ko kayo. Ayan. Amen, amen. Naka-mute na ako. Kahapon, pwede magluto dito eh. Pwede magluto. Pinagluto ako kahapon kasi nagluto na ako. Bumili ako ng hotdog. Nagluto ako. Kumakain ako. Sa niluto ko hotdog, kumakain ako. Tinapay, kumakain. Maya may kumatok. Tok. Sabi ko, ba't kaya may kumatok? May bisita. Uy, wala naman. Binuksan ko. Pagbukas ko, gwardiya. Sabi niya, nagluto po ba kayo, sir? Upo. Sabi niya, na-detect kasi yung aming smoke detector. Hindi niyo ba alam na wala ba instruction sa'yo na kapag nagluto ay bubuksan yung balcony? Ala. Sabi ko, meron po. So, ba't di yung binuksan? Lock po yung balcony eh. Mayroong code na lock. Hindi mo mabuksan. Kailangan ko lang magluto. Sorry po. Sabi, okay lang. Hindi naman pero hindi naman siya gano'ng mausok kasi meron naman siyang ventilation, yung hinihila na parang inaano yung usok. Meron naman gano'n. Siya hindi kasi kaya ng ng ganyan, ng ventilation, yung usok. Kung pwede, buksan yung Kaya ang tanong ko, kasi gusto ko na magluto ulit eh, natatakot ako makakita pinagulit. Pwede ba i-microwave yung, si Buddy kasi chinat ko, hindi pa na siya sumasagot eh. Pwede ba i-microwave yung hotdog? Pwede po. You can boil it. Boy, hindi na I-boil pwede. mo na lang, mas healthy pa. At least hindi uusok yun masyado. Yes po. Yes po. May usok pa rin. Kahapon na, konti nga lang ako. Boil. Boil. Ilagay sa sinaing. Boil is fine. Yes. Ilagay isapo mo sa sinaing, brother. Wala man siyang bigas. Steam. Pwede rin ang Tama oven, siya pwede ba? steamer. Tama po. Microwave na lang. Hindi ba pwede microwave siya? Yak ka Pwede. dun. Pwede yun. Sis Mary Grace, tama ka po. Hindi ko alam kung anong klaseng microwave yung medyo. Gumamit ka nito para makapagsalita Baka maya, ka. mahilaw Para pa makapag-unmute ka. Just boil it. Magkaano ka pa, food poisoning ka pa. Just boil it. Yes. Sabagay yung microwave. Tama po. Nagulat ako. Nagkakong dalawang kardya. Sorry po. Akala ko naamoy niya. Alisin mo na yan. Yung palayo ko. Akala ko maghihingi. Kidding. Dadagdagan ko sa labi. Makikitikim mo na. Sa inyo po yung balcony niya. Tagkayo po. Kinupunta ko yung, hindi naman nagsasend ng code ng balcony niya. Yung iba bubuksan, kaya sabi ko, Asan na? paano kaya bubaglutuin? Asan na yan? Ano ko sa front? Wala hindi kasi ito hotel eh. Wala sila. Ay, oo nga pala, hindi nga pala hotel yan. Sorry. Hindi. Ito, Hindi pwede sa front. lagay mo. Sige, thank you. Ibubuli ko na siguro para walang usok. Ano ba yan? Ayan. Mag-boil ka na lang po, Brother Paz. Ako kahit ako na nasa Pilipinas, mas kasi healthy talaga kahit sa mga bata. Ayun. O kaya naman, grabe naman at umusok yun. Di ibig sabihin, ang tagal mong pinirito. Madali lang yun. Kasi na yun eh. Luto na yung halos yun eh. Pre-cook na halos ang mga hotdog lalo na dyan. Aware ako na na may Pla. Nata. Nawala. Sabi ka? Ayan, nawala po yung sound ni Brother Paz. Ayan po. Pero,
bago po tayo magpatuloy, maraming salamat po. Maraming salamat sa presensya ng bawat isa. Maraming salamat sa pagbahagi ni Pastora Jolie, sa encouragement ng bawat isa, sa sharing, ng bawat isa na tunay nga po nagpalakas sa atin, nag-encourage sa bawat isa. Ayan po, sa may mga time pa, tayo po magpatuloy na mag-sharing at mag-share ng insight. At sa mga kasamahan ko po sa live, maraming salamat po. At sa mag-share, makakapanood nito later on. Stand still. And hold your peace. God will fight for you. Amen po. Tayo po ay magtiwala sa sa covenant love ni God, dahil ang kanyang pangako po ay hindi mapapako. Tunay pong gagawin niya yun sa atin. Ang kanyang faith building love, ang kanyang mga salita sa atin, tunay po ito ay magaganap. Kaya panghawakan po natin ito. See you po mamayang gabi sa JSM, at bukas muling umaga. Sama-sama po tayo sa ating morning devo. God bless po. To God be all the glory. Until next time po.